Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome. Ito po yung lingkod, Robert. Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Maging ito ating mga kababayan na OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta kayo? Alam po ninyo ang ating dasal ay sana po kayo ay patnubayan ng Panginoon Diyos. Ano man inyong ginagawa, ha? Okay. So, ito po, una-una maraming salamat sa aking 6 na subscriber. Salamat sa tiwala nyo, okay? Alam po ninyo ay itong ating channel ay nagsisimula pa lamang, okay? So mga hindi pa po subscriber, baka po pwede makiusap. Paki-subscribe po ang ating channel. Ayan. Okay, so ito po alam po ninyo, tayo po ay nalulungkot sapagkat ay ito pong away politika, gulo sa politika sa ating bansa ay umaabot na po sa international media. Okay? Bagamat po tayo ay minsan patawa-tawa, pero nakakalungkot na itong issue na to, itong gulo na to ay nagbibigay sa atin ng kalungkutan sapagkat ito na nga ang ating bansa, ang ating gobyerno, hirap na hirap makakuha ng mga mamumuhunan, mga foreign investor. Tapos dagdag pa itong issue na ito, political instability, kinukover na international media. Sino apektado? Mga Pilipino. Di po ba? Dahil nakakaapekto po yan itong kaguluhan sa politika sa bansa. Yan po ay nakakaapekto sa tiwala ng mga mamumuhunan. Kasi ito pong issue sa corruption, itong away ng ating mga namumuno, ang dahilan corruption, di umano. Iyan po ay tinitingnan ng mga mamumuhunan, mga international investor o foreign investor. Kaya nagkakaroon po sila ng agam-agam na maglagak ng puhunan sa bansa. Ito na nga itong ating Pangulo may issue sa politika, sa corruption. Ang kanyang mga magulang may issue sa corruption, ang kanyang tatay. Ngayon, ng isang Marcos na nakaupo bilang Pangulong ng Pilipinas, nagkakaroon ng sigalot at ang issue corruption. Okay? So, ang masama dito dumating na sa punto na parang nasagad na ang pasensya nitong pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Nung una, tahimik lang po siya. Kahit anong paninira, anong ingay, binabakbakan siya, tahimik lang siya. Pero ngayon po sumabog na. Okay, sumabog na. Kita nyo naman. Kita nyo naman ang mga sinabi ng ating pangalawang Pangulo. Yan po ay sign ng galit sa kanyang puso. Dahil para sa kanya sumobra na. Sinabi na yan Sabi niya, siya po ay nagtitimpi dahil nakakasira sa bansa ang political instability. Ayan din po ating paniniwala noon pa. Okay?
Pero sabi niya, nasagad na. Nasagad na ang kanyang pasensya dahil nakikita niya na pati yung tao na hindi naman dapat pahirapan ay pinahirapan na. Kita niyo naman dun sa balita. Ultimong pulis, hindi na marunong rumispeto sa pangalawang pangulo. Kalahin mo gustong bagsakan ng backdoor ng ambulansya itong mga tao doon. At kasama doon si BP Sara. Nasaan po ang utak ng pulis? Hindi na pwede sabihin na hindi niya nakita yung mga tao doon. Eh, ang daming tao eh. Diba? See? Ano ang pinagmula nito? Kung ang pangalawang pangulo ay nagsalita na maanghang laban sa kay Speaker Romualdez, kay Pangulong Marcos, kay Lisa Marcos, ano ang pinagmula ng kanyang galit? Yun po mahalaga eh. Diba? Ngayon, sinasabi ng House of Congress, kaya nila iniimbestigahan itong confidential fund ng Office of the Vice President dahil, sabi nila, may corruption. Sagot naman ng OVP, ang ginagawa nitong House of Congress ay labag sa rules ng COA. Nilabag ng Congress, ng House of Congress, ang kapangyarihan ng COA. Okay? Ngayon, bilang mga ordinaryong tao, saan tayo maniniwala? Dito sa dalawang nagbabangga ang institusyon ng gobyerno. Para sa isa, tama siya. Para sa isa, tama siya. See? Ngayon, sabi ng House of Congress na mga congressman, ang ginagawa nila ay in aid of legislation. Walang halong politika. Dahil sabi nila may corruption sa Office of the Vice President. Ngayon, tanong ko, kung totoo na ang habol ng House of Congress ay maituwid ang korupsyon sa gobyerno, di ba dapat imbestigahan din nila ito mga viral issue sa korupsyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, departamento ng gobyerno? Katulad nito, halimbawa, itong issue sa mga flood control projects na nakikita natin na kumukulaps, wala namang baha, kumukulaps na para mga papel at wala man ng bakal. See, di ba yan malinaw na palatandaan na may korupsyon sapagkat naniniwala tayo na ang isang proyekto tulad ng flood control projects dapat yan matibay dahil yan ay panangga para sa baha. Tapos gagawin mo walang bakal, ampaw, malinaw na tinipid. Bakit ang mga congressman walang ginagawa para imbestigahan to? Dahil ba takot ba kayo? Pinoprotektahan nyo ba ang inyong mga kasamahan ng mga kontraktor? Ganun ba? Kaya kayo tahimik? Kasi sinasabi ninyo ang inyong ginagawa ay para makagawa ng batas.
Si lantaran eh. Sabi nga ni Katunying, garapalan. Itong corruption sa ilalim ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero walang ginagawang aksyon ng presidente. Okay? Kaya ang hirap paniwalaan nitong sinasabi ng mga congressman na ang ginagawa nila ay in aid of legislation. Walang halong politika dahil isang agency lang hinahalugad ninyo eh. Oh. Di ba? Isang agency lang kahit anong gawin ninyo, paliwanag, walang halong politika, hindi pa maniniwala sa inyo ang tao. Diba? Katulad yan Alam niyo ako, napapaisip ako sobra. Kasi nga, bakit kanyo? Nanahimik ang mga Duterte. Tahimik po si BP Sara. Hindi po siya sumasagot. Ngayon na lang. Ngayon, kung sakali magtuloy-tuloy ang galit, ang ingay ng politika, magtuloy-tuloy ang pagsasalita ni BP Sara, ay di baka lalo bumagsak ang ekonomiya, ang piso. Yan po ang iniisip ko Ito nga tahimik pa si BP Sara dyan ang piso bagsak na. Di lalo kung mag-ingay sa bawat bato ng mula sa administrasyon sa bawat pukol nila sa mga Duterte, at pag sumagot naman ang mga Duterte, lalo, diba? Nagtataka nga ako gusto na Pangulong Marcos mag-unite ang mga tao, ang mga Pilipino. Pero sa kanila po nagmumula, sila nagsisimula ng gulo. Ano ba to? Kalokohan? Lokohan? Di ba? Sila nagsisimula ng gulo Sila nagsisimula ng ingay. Di ba dapat ang administrasyon na naghangad, nagsasalita, na gusto ng pagkakaisa, di ba dapat sila ang magsuyo ang bawat grupo? Pero baliktad, hindi po nila ginagawa yan. Bunganga lang. Salita lang nila ang sinasabing unity, pagkakaisa. Pero ang kanilang ginagawa, iba. Diba? Iba po ang kanilang ginagawa. Okay? Ngayon, ang problema dito, ginigipit nila ang mga Duterte. Siyempre, hindi naman papayag na ang mga Duterte supporter manahimik. Ngayon, pag nagsalita, ito mga Duterte supporter, kakasuhan ngayon nitong mga taga-administrasyon. So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin sila lang ang gustong mag-ingay, at pag sila pinatulan, tatakotin nila ng kaso. See? Nakakalungkot. Ibang klase ito Kung talagang gusto ng administrasyon na matahimik ang bansa, kung talagang gustong ng Pangulong Marcos magkaroon ng pagkakaisa ang tao, ang mga Pilipino, siya dapat bilang Pangulo ng Pilipinas
manawagan siya sa kanyang mga tropa dyan sa House of Congress. Natigilan ninyo sapagkat ang lahat ng ingay, paghahati-hati ng tao, yan po ay may negatibong dulot para sa bansa. Ganun dapat Kaso wala siyang ginagawa. Hinahayaan niya na maglaban-laban, mag-away-away ang mga tao. Itong kanyang pinsan, hinahayaan niya lang Tapos mananawagan ng pagkakaisa. Ito nga mga congressman nanawagan sila ng transparency. Gusto nila ng transparency. Nanawagan sila ng transparency. Gusto nila si Duterte, Pangulong Duterte, ay pumirma ng waiver. Ngayon, sabi na nating Pangulo, kung pipirma kayo, pipirma rin ako. Ano sabi ng mga congressman? Unfair daw. Unfair daw yun. Unfair daw na pati sila ay pipirma ng waiver. Ang gusto nila, si Digong lang ang pumirma ng waiver at sila hindi. Akala ko ba gusto niyo transparency? Ang tanong ko ba, Ang tanong ko, ang transparency ba para lang kay Duterte at kayo hindi kasama? Mga congressman. Transparency. Sinasabi niyo pag wala tinatago o pumirma ng waiver. Di pumirma kayo, lahat kayo sama-sama. Lahat kayo mga congressman, senador, dating Pangulo, lahat kayo, ako bilang taxpayer, bilang botante, bilang mamamayan, nagdidiman ako, mga congressman, pumirma kayo ng waiver. Ako yung karapatan ko bilang botante, bilang taxpayer. Unfair nga naman kung ang pipirma lang ng waiver ay si Duterte, kayo hindi. Diba? Pare-pareho lang kayo na sa gobyerno Ang lakas ng loob ninyo mag-demand sa iba, pero kayo ayaw nyong gawin. Diba? Ayaw nyong gawin. Ano kalokohan yan? Para bang kayo lang ang may karapatan? Para bang kayo lang ang special na tao sa bansa? Di ba? Nakakalungkot Tingnan niyo mga kababayan. Sa international media, BBC, Fox News, Wayon, naka-headlines po sa kanila, sa kanilang channel, itong issue, awayan ng Pangulong Marcos at ni BP Sara. Hindi ko po masisisi si BP Sara kung siya po'y sumabog na ng galit dahil kumbaga puno ng salop, napuno na yung ali sa pamabastos. Diba? Napuno na Hindi na pwede na sige kayo atake-atake tapos manahimik lang si BP Sara, mga Duterte. Hindi na pwede yun. Kung talagang gusto nyong naghahangad kayo ng kapayapaan, kung talagang naghahangad kayo ng
ikakaganda ng bansa. Dapat kayo mismo dyan sa Administrasyon Marcos, kayo ang manguna para sa pagkakaisa. Hindi yung kayong mananawagan ng pagkakaisa tapos kayo ang aatake. Hindi ba kalokohan yan? Di ba? Mali. Talagang ang politika nga naman, kapag ang isang tao mag-ambisyon, maghangad ng mataas na kapangyarihan sa bansa, lahat gagawin. Makamit lang ang gusto. Di bali masira ang bansa. Di baling magagulo ang bansa. Basta siya magtagumpay. Kung talagang may pagmamahal kayo sa bansa, hangad ninyo na maging maayos ang buhay ng mga Pilipino. Dapat kayo mga leader, ipakita nyo sa amin na karapat-dapat kayo. Kaso hindi. Kayo nagsisimula ng kaguluhan, ingay. Paano kayo maniwala sa inyo na kayo karapat-dapat? Di po ba? Mismo nga mga baluarte nyo hindi nyo maayos-ayos. Pumunta kayo sa Tacloban. Makita nyo kung may kaayusan ba o wala. Punta kayo sa District 1 ng Tacloban. Tingnan nyo kung may kaayusan o wala. Pag wala, di mga namumuno doon na naghangad ng mataas na posisyon sa gobyerno, tingin ko hindi karapat-dapat. Dahil yung maliit nga na responsibilidad, hindi nyo maayos-ayos, hindi lalo ng malaki. Biblical po yan. Paano ka bibigyan ng malaki kung yung maliit hindi mo magampanan? Biblical po yan. Paano ka pagkakatiwalaan? Paano ipagkakatiwala sa'yo ang malaking responsibilidad kung yung maliit hindi mo kayang gampanan? Okay? Kaya, ano man ang gimmick na gagawin ninyo, kapag ang tao, ang Pilipino ay matalino, nag-iisip, hindi nyo makukuha ang boto nila. Hindi nyo makukuha ang boto namin. Maliban na lamang kung ang tao ay masindak sa pera, ay tapos tayo dyan. See? Biro nyo ba naman? Bilyon-bilyon, ayuda. Wala naman, sakuna. At pag may sakuna, ano sabi ni Pangulong Marcos? Walang pondo. Wala daw pondo, sabi niya nung tumama yung bagyo, ang baha. Sabi ni Pangulong Marcos, walang pondo. Pero, ito sila. Sige pamigay ng ayuda, wala namang sakuna. Baliktad. Pag may sakuna, walang ayuda. Walang pondo. Pag walang sakuna, may pondo. Yan po ang sinasabi natin na pwedeng maging sanhi ng korupsyon. Diba? Korupsyon sa pag-iisip ng tao. Yan. Kaya tama lang.
Tama lang po itong sinabi ni Katunying na garapalan po ang corruption sa panahon ni Bongbong Marcos. At wala siyang ginagawa. Hinahayaan niya lang. Diba? Nagtataka nga ako eh. Ito mga tao sa gobyerno, nakita na nila na mali, may mali. Tahimik na sila. Kasi nga simple kakampi nila eh. Kaya hayaan lang nila. Diba? Kaya mahirap yun. Kaya wag po tayong umasa na gumanda ang bansa sa ilalim ni Pangulong Marcos. Ito nga, palaki na palaki yung utang natin eh. Wala naman po itong malalaki na bago. Wala. Wala nga ang pondo yung ano eh. Wala nga ang budget ang mga ibang infrastructure Ang ibang infrastructure project ng gobyerno katulad ng Mindanao Railway, itong rehabilitation ng tren mula Bicol papuntang Metro Manila. Sabi sa Senate meron pa. Wala raw nakalaang pondo, budget para sa taong 2025. So ano ang asahan natin? Itong ating bansa ay magkaroon ng maayos ay gaganda. Wala. Diba? Kaya wag po tayo umasa na itong bansang ito ay gaganda sa ilalim ni Pangulong Marcos. Ako hindi ako umaasa eh. Sa nakikita ko, iba ang sinasabi sa ginagawa. AFP modernization. Ang budget request ng AFP 50 billion. Anong ginawa ng mga politiko natin? Sabi ng mga senador, binawasan daw ng 10 billion itong budget request ng Armed Forces of the Philippines. 50 billion, ginawang 40 billion. Sabi ng mga senador, ito daw mga politiko ay alam ko na kung sino yan. Sino ba ang nagtatakda ng budget sa mga bawat ahensya ng gobyerno? Kamara. See? Di ba ang Kamara, ang mga congressman, sila itong maingay. Suportahan ang Sandatahang Lakas, palakasin ang Sandatahang Lakas, labanan ng China. Yun mga sinasabi nila eh. Pero sa halip na dagdagan nila yung pondo, binawasan. Di ba? Kaya nasabi natin na ibang ginagawa sa sinasabi. Ganun. Di ba? Marami pa eh. Kaya tayo po ay hindi umaasa na aasinso ang bansa, gaganda ang bansa sa ilalim ni Bongbong Marcos. Okay? Ayan po. Mga kababayan, nakakalungkot. Ako sana para para itong issue na to patungkol dito sa kinakasangkutan ng Office of the Vice President at ng Kamara, hinihiling ko sana na maisip nitong Office of the Vice President na pumunta sa Supreme Court, mag-file ng petition para magkaroon ng kaliwanagan kung sino ba talaga ang may kapangyarihan. Kung tama ba itong ginagawa ng House of Congress para matapos na. Kasi naniniwala tayo na itong Supreme Court ay final arbiter para matigil na itong
katanungan natin, sino ba talaga ang may kapangyarihan? Tama ba ang Congress? Tama ba ang Supreme Court? O tama ba ang Congress? Tama ba ang OBP? Hindi ba sinasapawan ng House of Congress itong mandato ng COA? Nanatiling katanungan kasi nga sabi ng isa, siya tama, sabi ng isa, siya tama. So tayo mga Pilipino, nagbumukha tayong mga luko-luko. Nagmumukha tayong tanga-tanga. Hindi natin alam kung saan tayo maniniwala. Kaya sana itong Office of the Vice President ay pumunta na sa Supreme Court, mag-file ng petition. Ako, sa nakikita ko dito sa mga congressman, hindi ako naniniwala na ang habol nila, ang pakay nila ay makagawa ng batas. Hindi ako naniniwala. Kahit ulitin nila, sabihin nila na in aid of legislation, hindi ako naniniwala. Dahil may nakikita tayo na dahilan kung bakit. Diba? Bukod tangi, isang ahensya lamang ng gobyerno ang kanilang patuloy na inahalungkat. Okay? Hindi nila maimbestigahan ang DPWH, itong mga proyekto ng DPWH, itong mga kontraktor ng DPWH, hindi nila naiimbestigahan. Tahimik sila. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay hindi naniniwala dito sa pinagsasabi ng mga congressman. Okay? Hindi. Ayun po, mga kababayan. Maraming salamat.